Naghahanap ka pa ng investment para sa iyong retirement? Ang pwede kong ma-recommend sa iyo is Kaiser 3-in-1. Ito ang investment na walang tapon. Dahil ito ay merong healthcare na pwede nating magamit kapag tayo nagkasakit, lalo na sa ating retirement. Meron tong life insurance na pwede nating maiwanan sa ating pamilya kapag tayo kinuha ni Lord. At kung nabuhay naman tayo ng mahabang panahon, meron tong investment side kung saan pera nakatrabaho para sa atin. So napakagandang investment. At ito, yung first step na dapat meron ka sa pagbuo ng ating solid financial foundation para makameron tayo ng financial peace of mind sa ating retirement. Para maunawaan kung ano nga bang Kaiser, panoorin ang video na to. Sa healthcare, ito nga pala yung partner namin, si Kaiser. Ito ay 3-in-1 HMO na. So meron tayong healthcare, life insurance, at investment. Of course, yung aming Kaiser Ambassadress, si Miss Cheryl Cosim. So isa po siyang newscaster. Okay? So, sino nga ba yung mga Kaiser client namin sa Pilipinas? So, ito ay ilan lamang sa mga gumagamit ng Kaiser Healthcare. So, Senate House, Supreme Court, Court of Appeals, Coast Guard, PESA, Agrarian Reform. So, mga government agencies. So, tanggalin na natin yung doubt na baka scam si Kaiser. So, ito na. So, ang Court of Appeals, so, napakahirap niyang pakuhanin ng healthcare. Mabusisi, marami mga papeles ang hinahanap. Pero ito, na-provide ni Kaiser. Napakagandang investment, hindi lamang sa short term, pati na rin sa long term healthcare na pwede natin magamit hanggang sa ating pagtanda, dahil alam naman natin napakamahal ng senior care at wala rin yung kasamang life insurance, wala rin investment. Kaya mas maganda habang ikaw ay bata pa, makapag-avail tayo ng Kaiser 3-in-1. So si Kaiser po isang HMO, so ibig sabihin Health Maintenance Organization. Okay? So ito ay accredited ng Philippine Insurance Commission at registered with the Insurance Commission on June 8, 2008 as a healthcare provider na mayroong capital na 160 million. So ang isa pong healthcare para makapag-operate, required po siya ng 50 million. So halos sa kanya ay times 3. So napakalaking capital ni Kaiser. Okay? So ito nga pala yung information kay Kaiser. So kung kayo po ay interesado na makapag-avail ng Kaiser habang kayo ay healthy pa, habang meron pa tayong active income, so ito po yung kanyang mga information. So kung kayo po ay 10 to 40 years old, pwede po yung makapag-avail ng plan from K45 to K1 million. 41 to 50 years old, from K60 to K1 million. So 51 years old to 60 years old, K75. So yung malalapit na po mag-16, nako, mag-avail na po kayo bago pa kayo abutin ng 60 years old. Kasi nga po, 7 years to pay ang Kaiser. So, kung kayo po ay nasa 55 na, so mahirapan na tayo kung kayo mag-retire na. Tapos meron kayong hinuhulog ng Kaiser. So, habang bata pa, mas maganda, pwede kayong mag-avail ng plan na mas malaki. Kung kayo po ay 25 years old, pwede rin kayong kumuha ng plan na malaki, katulad ng K75 or K100. So, mas malaki yung covered dyan sa hospitalization, mas malaki din yung kanyang maturity money. Okay? So, kung kayo po ay interesado na kumuha, ito po yung plan type. So, K45 hanggang K250 yung narito. Pero meron po tayong plan hanggang K1 million. Then, ito po yung mode of payment. So, pwedeng monthly, wala tayong discount, quarterly, half month discount, semi-annual, 1 month discount, annual installment, 2 months discount. Then, kung kayo po may malaking hawak na pera, pwede niyo pong bayaran yung buong 7 taon. Spot payment po ang tawag doon dahil mas malaki po yung ating madi-discount. Then, ito po yung value ng pera natin after 20 years. Kung hindi niyo po nagamit si Kaiser, naging healthy po kayo, hindi po kayo nagkasakit. So, ito po yung value ng pera natin. Then, kung kayo po ay kinuha ni Lord o si policy holder ay kinuha ni Lord dahil sa sakit, so ito po yung insurance coverage. So, bakit maliit? Sabi ng iba, maliit daw. So, ito po ay tatandaan natin, ito po ay HMO. Hindi po siya insurance. So, yung insurance, bonus na lang po yon para in case po na mawala po si policy holder, hindi po masasayang ang kanyang ibinayad. So, matatransfer po sa kanyang beneficiary. Then, kung si policy holder po ay namatay due to accident, so madodouble po yung kanyang insurance coverage. Diba? Malaki may iwanan sa ating pamilya. Napakaganda pong investment ang Kaiser 3-in-1 dahil walang tapon dito. So, kung ikaw ay magkasakit, meron kang magagamit na healthcare. Kung ikaw naman ay naging healthy, di ba, hindi mo siya nagamit, merong investment side. Okay? So, kung tayo naman ay kinuha ni Lord ng maaga, merong insurance na maiwanan sa ating pamilya. So, napakagandang investment. So, walang katalo-talo. At ito yung first step ng investment na dapat meron tayo. Para in case na
tayo mag-retard at magkasakit tayo, meron tayong magagamit sa ating retirement. Okay, so si Kaiser po, 7 years to pay. So during paying period, ito po yung mga health benefits. So libre yung APE within 7 years. Meron tayong dental health benefits, yung mga simple tooth extraction. Okay, pero kung molar teeth po, medyo may bayad na po yan. So hindi na po siya libre. Then kung kayo po ay merong plan na K100 na kinuha, okay, so ito, K100, so ang annual benefit level nyo po sa inyong healthcare ay 60,000 per year. Then basic medical health benefits, yung mga blood chemistry, kasama din po yan. So waiver of installment due to death or credit life. So sabi ko kanina, kung si policyholder po ay namatay, so merong may iwan ng insurance sa ating pamilya. Then kung kayo po ay, kung si policyholder po ay namatay beyond 2 years na nakapaghulog, so matatransfer po ang kanyang Kaiser sa kanyang beneficiary at waive na po lahat ng kanyang utang. Kung siya po ay 2 or 3 years pa nakapaghulog, so waive na po yung natitirang taon na huhulugan si Kaiser. Then waiver installment and premiums due total and permanent disability. Kung si member po o si policyholder po ay na-stroke during paying period, so kung continuous po na 6 months na hindi po maigalaw ang buong katawan, so from neck hanggang pababa, so totally disabled, so ma-waive na po lahat ng utang niya kay Kaiser. Then term life insurance coverage. So kahit po tayo nasa ibang bansa, covered po tayo ng life insurance ni Kaiser. So napakagandang investment po. Accident, death, and dismemberment. So kung sabi ko kanina, kung si member po ay namatay due to accident, madodouble po yung insurance coverage na maiwanan sa kanyang pamilya. Then family assistance service, ibig sabihin lang po nito, kung kayo po ay policy holder, tapos ang inyong po ang anak ay na ospital at walang hawak na pera, so pwede pong passes yung ating Kaiser policy. So sabihin lang po sa ospital na si Mr. po ay Kaiser policy holder, so tatanggapin po agad-agad sa hospital kahit walang down payment. Kasi po minsan pag emergency, di ba, talagang wala tayong hawak na pera. So ano mangyayari kay pasyente kapag hindi tinanggap sa ospital? Mamamatay. So napakalaking convenient po na meron tayong Kaiser policy. Okay? So sa dismemberment naman po, kung si policy holder po ay naputulan ng dalawang kamay, so 100% ng insurance ang may iwanan o makukuha na kanyang pamilya. So loss of both feet, so kung naputulan po ng dalawang paa si policy holder, makakuha po siya ng 100% insurance. So kung nawala yung paningin, nabulag dahil sa chemicals sa company, aksidente na nasa buhay niyang mata, so 100% of term insurance na makukuha. Okay? So kung taon-taon po may nangyayari na ganito kay policy holder, huwag naman po sana. Baka naman maubos na yung katawan niya. So meron mo siyang insurance, ubos naman ng parte ng katawan niya. So kawawa naman. So mas maganda pa rin po na hindi po tayo makakuha ng insurance. Basta safe po ang ating katawan. Okay? So ito naman po, mga karamdaman na hindi po mako-covered for the first 7 years during paying period. So mga bigating sakit na katulad ng cancer. So including po dito yung pregnancy. So hindi rin po mako-covered for the first 7 years. Pero after 7 years, mako-covered po lahat ito. So during paying period lamang po, hindi siya mako-covered. Okay? Kaya nga po sabi ko, habang healthy pa, mag-avail na po tayo ng healthcare. Di ba? May healthcare naman tayo ngayon, short term, kasi employed tayo. So maganda kapag tayo nag-retired, meron tayong healthcare. Kasi nga, anong gagamitin natin kapag tayo nagkasakit sa ating retirement? Okay. Then, si Kaiser, pwede po siyang matransfer sa ating primary beneficiary. Okay? So, hindi siya pwedeng ibenta. Okay? So dati pwedeng ibenta, pero dahil nabago nga yung rules, so hindi na po siya pwedeng ibenta sa third party. So pwede lang po matransfer sa ating primary beneficiary. Okay, so example, kumuha kayo ng K45, tapos after 2 years nag-decide kayo na gusto niyo kumuha ng mas malaking plan. So ang gagawin po natin, i-transfer po natin sa ating primary beneficiary. Hindi pwedeng ibenta sa ibang tao. Okay? Then halimbawa naman tayo nawalan ng trabaho, tapos 4 years na tayo nakapaghulog sa ating Kaiser at bigla tayong nawala ng pambayad. So meron pa po kayong 2 years para maituloy ang Kaiser. So kapag lumampas ng 2 years na walang hulog,
doon magkakaproblema. Mapaporfit po lahat ng ating inuhulog kay Kaiser. Pag gustong ituloy, so pwede tayo mag-reinstate, number 1, via updating. So, sabihin, babayaran po natin yung lahat ng buwan na hindi natin nabayaran. Plus yung reinstatement fee na 300 pesos at yung surcharge fee. Okay? Then, number 2, redating. So, minsan, mabigat sa bulsa na magbabayad tayo ng malaking amount. So, may second option tayo na magbabayad tayo, halimbawa, ng 1 month lamang. Kung yun po yung option ng mode of payment na kinuha nyo. So, 1 month plus 300 para hindi masakit sa bulsa. Okay? Then, after paying period, so tapos na tayo maghulog, di ba? So, from 8 years to 20 years, kumikita na po yung plan po natin, ha? Hindi po yung pera na naihulog natin. Okay? So, dito po, kung ang plan po natin ay K100, so, ibig sabihin, kikita siya ng 10,000 every year from 8 years to 20 years. Then, kung hindi po natin nagamit yung yearly health benefits, kikita pa rin po siya ng 7 to 10%. Yan. So, accumulated unused yearly health benefits. Yan. So, 7 to 10% yung pwedeng kitain natin. Then, a total of 1,166,000 after 20 years. Sa K100 po, kung kayo po ay naging healthy at hindi nyo po nagamit si Kaiser. Okay, so yung 1,166, pwede nyo pong kuhanin lahat, pero wala na kayong healthcare. So, yun yung mga option. So, pwedeng kuhanin lahat, pero wala na kayong healthcare na magagamit. Second option, itira yung kalahati, para meron pa rin healthcare na magagamit. Then, third option, hayaan nyo lang po yung inyong 1,166,000 kasi po kumikita po yun ng 10% every year. So, para tayo may pension na 116,000, di ba? Every year. So, napakagandang investment ang Kaiser. So, ito yung investment na dapat meron po tayo. So, hindi lang po para sa inyo, para din po sa inyong mga anak. So, from 10 years old, sabi ko nga kanina, pwede po siyang kuhanin o magandang investment para sa ating mga anak. So, magandang pamana, di ba, sa ating mga anak yung financial freedom. Then, after 20 years, pagdating ng 60 years old, sa example ko dito kasi is, sa example ko dito, 22 years old po siya nag-umpisa. So, after 7 years, tapos na siya magbayad, 29 years old. Then, after 20 years, 42 na siya. So, batang-bata pa, di ba? So, dito, hinayaan lang niya yung kanyang pera. At the age of 60, magkano ang makukuha niya? Di ba? 6.4 million. Laki. Then, hinayaan ulit niya na yung pera niya hanggang age of 65. So, meron na siyang 10.4 million. O, di ba? Kaya mas maganda makapag-start tayo na mas maaga. So, age 22. So, yung anak ko, in-start ko na at the age of 15. So, pares po siya. Kinuha ko na ng Kaiser. So, kahit kay 45, kung mahaba naman yung time na mag-grow yung pera natin, so, malaki din yung kikitain.